Welcome back sa ating channel. And ito na naman po ating Q&A video. Plus shout out. So sa lahat nag-comment sa ating YouTube channel, sasagutin natin yung mga questions na pinost nila and then mag-shout out din ako. So if you want to watch this guys, please keep on watching. Simula na tayo. Pasensya na kayo kung maingay ang ating background. Kasi nandito lang ako sa ating top floor sa aming dorm. Kasi dito lang medyo pwede ako mag-vlog or mag-ingay na ganito. Kasi tulog lahat ng tao sa dorm. Alam niyo naman yun. So, yun. Please forgive me. Okay? Christine Sierbo. Hello po. Meron siyang channel. Please to subscribe to her channel. Julie Tumpong. Hello. Thank you for always watching my vlog. Aya G. Hello po. Mark Daryl Serra. So, ito yung question niya. Pwede po ba ma'am kahit malabo mata or nearsighted? Okay, katulad ng lagi ko sinasabi guys. Sa agency, pwede naman kayong mag-contact lens kasi hindi naman ganoon kahigpit dito sa Taiwan. Pero, depende rin yun kung sobrang higpit ng agency nyo. Minsan kasi, hindi naman nila tinacheck yung mata nyo kung may contact lens. Basta makaipasa nyo lang or may basa nyo lang yung pinapabasa nila kung malabo yung mata ninyo. So, yun lang yung ma-advise ko. Gusto mo mag-clear contact lens ka para luminaw yung mata mo. Of course, yung may grado. Para makapasa ka po sa eye test or screening sa bawat agency. Kasi lahat ng agency may eye test. Kailangan mo yung maipasa. Thank you, Mark. Trey TV, hello po. Hello, ask ko lang, required ba yung language training? Well, sa ibang agency, required yon. Hindi ka nila papaalisin. Pero 2 days lang yon and then mag-bite ka 5,000 to 10,000. So, basically, parang ginagamit lang din yung para kumita ng isang agency. Pero kung hindi ka naman nagtitraining, eh, hindi ka rin makakaalis. So, yung iba, tinitik na lang nila risk na mag-training kasi hindi ka naman mag-undergo ng training kung hindi ka pa na-select or hindi ka pa nag-medical. So, ibig sabihin nun, sure na makakaalis ka. Kaya yung iba, katulad ng kapatid ko, nag 2 days training siya, language, sa in-applyan niya sa iQuest, 10,000 yon. So, sabi ko sa kanya, sige, go mo na lang yan kasi para makaalis ka na. So, yun, nagbayad siya ng 10,000 para sa 2 days training. That's the reality, guys. Pero sa ibang company, ibang agency, hindi na sila nagpapatraining kasi 2 days, ano matutunan mo sa 2 days, diba? Rolly Hernandez, hello po. Good evening, Ocampo. Kapag po in-interview ng English, pwede ba sagutin ng Tagalog? Well, mas maganda kung English ang inyong sagot. Kahit sabi ko, diba, kahit basic English lang. Basta pagdating sa interview, itry nyo naman na makipag-communicate ka through English. Kasi yung Chinese or yung Taiwanese na mag-i-interview, meron naman siyang interpreter. Kung mali-maliman yung pagka-grammar mo, interpret naman yun ng isang Pilipino. So, itry nyo na mag-practice para sa inyong interview. Kasi once in a lifetime lang yun, sana ibigay nyo yung best nyo. Kung alam nyo naman na kailangan ng English, try nyo na mag-practice kung alam nyo na may interview kayo. Kasi mas maganda yung English kaysa Tagalog. Okay, hindi naman kailangan na maging fluent kayo sa English, basta yung basic English lang. So, thank you, Rolly. Okay, next question kay Sir Jeremy. What is my hemorrhoids? So, guys, if ever na may hemorrhoids, as long as hindi siya yung nagbi-bleed, yung hindi siya tumitigil sa pag-bleed, kung, depende kasi sa case eh, may nakakapas naman na may hemorrhoids, lalo na kung hindi naman siya ganun kagrabe yung case. So, depende po yung sasabihin ng doktor sa inyo. Joyce Onyot, tanong ko lang po, ano-ano na po yung napundar sa pag-abroad sa Taiwan? Bala ko din po kasi pumunta kasi gusto ko po magkaroon kami ng sariling bahay ng asawa ko, tsaka ilang taon po kayo dyan. Okay, so depende naman yun sa inyo guys kung ano yung gusto nyo ipundar. So, nakakahiya man sabihin hindi ko naman siguro kailangan ipangalandakan kung ano yung ipundar ko bilang isang OFW. Pero 4 years na po ako dito sa Taiwan. Medyo nakatulong naman ako sa family ko, sa mga kapatid ko, nakaipon ng konti para sa aming mag-asawa. Pero syempre, hindi pa rin yung sapat. Kaya extend pa ako ng isang kontrata pa. Kaya 4 years ako. So, may another 2 years pa ako kasi 6 years yun. 3 years isang contract. And, bali 2 contracts ako kaya 6 years. So, may 2 taon pa tayong bubunuin. Depende yun. Kung mas matipid ka, madami ka namang maipupunta. Siguro pag may ako ng Pilipinas, pwede kong ipakita. Yun. Ron Hudas, hello. Thank you for always watching my vlog. Rika Segundo, hello po.
Baka may tao. Andito lang kasi ako guys sa gilid. So, ayan. Anytime, pwede daw may sumilip or may nagsasampay, ganyan. So, ganyan talaga kasi kailangan natin itong i-film kasi wala pa akong shoutout vlog. Okay, okay lang yon para sa vlog. Jobman Agency, nandyan yung dalawang sister ko, Rika Segundo. At sa Global Agency naman, yung isa kong sister, si Phil po, ang company niya dito sa Taiwan. Maganda po ba mag-apply sa Jobman? Maganda po mag-apply sa Jobman. Itatalon nila yung height mo para lang makapasok ka. Oo, mas okay nga. Okay yung ano sa Jobman, guys. Kaya isa yun sa top. Diba top 1 ko yun na agency, Jobman, and then iQuest. So, meron akong vlog noon, top 5 agency ko. Please watch that. Thank you, Rika, sa yung tips or idea na binigay. Next is Brayley Lucas Alqueros. Hi sis, ask ko lang pwede kaya ako mag-apply sa Taiwan kahit na operada ako. Nanganak kasi ako CS. 6 months pa lang baby ko, pwede kaya ako mag-apply. Well, okay. Okay lang naman yung guys kahit operada ka na. Iba nga dito na operahan na sa appendicitis, na operahan na sa bato. Nandito pa rin as long as mag-fit to work ka naman dun sa iyong medical. At saka kung CS, kung kaya mo na magtrabaho, kahit mabigat na work, alam mo na ba yung sarili mo, kung magaling na yung opera sa'yo, okay lang yun. Pero kung alam mo naman na hindi mo pa kaya, gusto mo lang mag-abroad, isasang-alang mo yung health mo. So, tingnan mo rin yung katawan mo kung kaya mo ba. Kasi, nakapasa ka sa medical, tapos pumunta ka dito, bigla ka nagkasakit kasi nagkaroon ng komplikasyon yung operation mo. So, isasang-alang mo rin yung katawan mo para hindi ka rin mag-suffer dito. So, kung kailang magaling ka na talaga, tsaka ka na lang mag-abroad. Kasi tumatanggap naman dito ng mga operada. Thank you, Brayley Lucas. Loreto Belmonte. Hello po. Thank you po sa pag-comment. Michelle Salvador. Paano ang work mo dyan, ate? So, sa electronics ako, hindi ko na pwedeng i-discuss again yung work ko. Basta nagre-repair ako ng product. Kasi hindi nyo rin guys maintindihan. Mahirap explain talaga. So, i-search nyo na lang yung company ko, KYEC, tapos yun yung products nila. So, mostly ganun yung ginagawa namin. Pero, more often, gumagamit kami ng microscope sa pagre-repair, kaya malabo na yung mata ko. Meron din dito mga operator. So, iba-iba naman po. So, iba-iba kasi bawat company dito. Thank you po, Michelle. Akduin Og Discoca. Ang hirap naman ang pangalan mo, sir. Hello po, pag may hand sweat po ba, tinatanggap sana masagot niyo po agad. Okay, pag namamawis yung kamay niyo guys, again, depende rin yun sa company na ma-applyan ninyo. Kasi sa isang agency, maraming company. So, may company na bawal ang nagpapawis ang kamay. Meron namang company na okay lang. Kasi depende po yun. So, tatanungin naman kayo sa agency kung nagpapawis ba yung kamay nyo or merong test kung nagpapawis yung kamay ninyo. Try nyo na lang po magpa-line up. Krisha Camille Ras. Hello po. Thank you. Kapayat TV. Gaano po ba katagal ang pinag-intay pag for medical na ma'am? Kapag first priority ka guys, kapag kapasado ka na sa exam and interview, kinabukasan or wala pang 1 week papag-medicalin ka na. Pero pag second priority ka, yun yung mas napipending or mas matagal na mag-medical. Pero pag first priority ka na, as soon as possible, kailangan mo na mag-medical. Thank you po. Yun ba yun? Kapaya TV. Aisha D. Tanong ko lang, if ever may placement fee ka, tapos hindi ka pasado sa exam. Okay, Aisha D. Kasi yung pagbabayad ng placement fee, kailangan mo syempre muna pumasa sa exam and interview. So, hindi ka na magbabayad ng placement fee kung bagsak ka sa exam and interview. So, magbabayad ka ng placement fee kapag sure ka na makakaalis ka na po. Mary Joy Villar, hello! Thank you so much for watching. Gem Diary. Dito po ako sa Maichunan, Taiwan. BH As, hello po. Gem Diary ulit. Nagpapadala daw siya sa 7-Eleven. May channel din pala si Miss Gem Diary. So, please to subscribe din po. Marjorie Chavez, hello. Para saan po ba ang broker's fee? Ang broker's fee, parang sila yung counterpart ng ating agency sa Pilipinas. Pero dito, sila yung nangangalaga sa mga factory worker or sa mga, kahit sa mga caregiver. Kaya meron kami binabayad na broker's fee. So, minsan may magswerte ka yung company mo, okay lang hindi ka magbayad ng broker's fee. Pero kadalasan, kailangan
bayad ng broker's fee. Again, first year is 1,800, second year is 1,700, and then third year mo or last year mo dito is 1,500 in. Every month yon guys. Bawat empleyado. DHS, pwede po ba high school graduate mag-apply dyan? Pwede, basta depende yun sa company na applyan mo. Iba-iba naman kasing qualification. Shout out kay Fabian Hartensuwer. Hello po. Hartensuwer. Ang hirap pakal. Matin J.M. Santillan. Hello po. Alam niya, taga Batangas ako. Taga Quezon Province po ako. Lucena City. Bro Ikong Castro. Hello po. Christine Oteros. Ilang minutes tayo. Sorry guys, ang haba. Sis, anong company mo dyan sa Taiwan? KYEC po. Akira Akat. Hello po. Ron Prado. Shout out. Kim Sirius. Hello. Dios Aldiquer. Hello po. Nasa description box yung aking link ng agency. So, please do check, guys. Mary Joyce Alden. Hello po. Thank you so much for watching, guys. Team Maloy. Payongayong. Hello. Garn Fair. Hello. Thank you for watching. Meron pang isa. Loreto Belmonte. Miss, magkano ba naman ang placement fee dyan ngayon, sister? So, iba-iba nga po yung sa company. So, siguro 50,000 pesos up yung inyong placement fee or mas mababa na konti. Hindi ko rin alam, guys. Depende po yun. Johanna Diaz, thank you so much for watching, bebe. Ana Lisondra, thank you so much for watching. Prince Earn. And Reselin Lumuya, pwede magtanong, natanggap ba ng company nyo transfer pag end contract? Hindi ko alam eh, kasi lahat kami dito is through recruitment agency. So, hindi ko alam kung yung direct hire pwede po. Thank you so much guys for watching. And shoutout ako nung iba, yung nag-comment na dito sa bago kong vlog, yung English Only Challenge. Nakakatawa yun guys. Panoorin nyo naman. And Tiza Solprint, hello, shout out. Linsky, thank you. I will go to washing. Nakakatawa yung vlog na yun. Kahit ako natatawa sa sarili ko, grabe, ang hirap talaga mag-English. Jaisa Rose Abad, hello po. Thank you sa panonood. Zoe Tungtung, hello. Lenny Ponasher, hello po. Christine Sherbo ulit. Jonathan Sabado, Mary Rose Alden, hello. Thank you for watching. Ito isang vlog natin dun sa favorite store ko. Shoutout ako sa mga nag-comment. Yung iba na ulit ko na, hayaan nyo na lang ha. Lourdes Seasons, Maglus Kono, hello. Lynn Parado, Joyce Onyot, yun na nga yung kanina. Si Ate Joy Isulan, hello po, Ate Joy. Akira Akat, Tinay B, Ann Punch Channel, Kim Sirius, sino pa ba? Ann Lisandra, Annalise, ito sa ngipin. Shoutout tayo guys. Jollibee Gomera, hello po. Jan's Films, please do subscribe to his channel. Dito rin po siya sa Taiwan. Rafael Garcia, wow, may kasama na siyang jowa sa picture. Montgomery Family, hello po. Thank you for watching. Erpelo Lerma, vlog on by Hazel, MJY19, Shing Vlogs, hello. Thank you for watching. Greta Casio, Faith Filio, Aldrin Olete, hello po. Rezelin Lumuya, Bel Dolores, Katrina Eve, Jean-Marc Miguel, Rezelin Lumuya again. Wait ako ha. JRK Dom Salcedo, Wing Ho Nui, Lady Weng, Princess Ventura, Markel Bombasque, Agapito Comitido, Pinoy Cider, Jovelyn Palasan. So, thank you so much guys for watching this vlog. Sana nasagot ko yung iba niyong questions at yung iba, i-post na lang ulit sa comment section down below. Please do subscribe to my channel, like and share this vlog kung may natutulong kayo guys. Thank you so much for watching and try lang kayo ng try mag-apply kasi ako ilang beses din ako na
sabi ko naman sa inyo, nag-fail bago ako nakapag-apply dito sa Taiwan. So, ganun talaga, hindi sa isang beses na apply mo is makakapunta ka na agad dito, madali. So, lagi ko sinasabi na hindi madali ang pag-apply, hindi din madali ang trabaho dito. So, kung gusto nyo talaga, dapat po yung loob nyo. Decision nyo, syempre, lagi lang kayo mag-pray para gabayan kayo ni God sa mga decision na gagawin nyo. Again, guys, I'm Jay Ocampo. Babae po ako. Kasi may tumatag sa kanan, sir, but it's okay. Okay lang sa kanya. Thank you so much, guys, for watching. See you on the next one. God bless. Bye-bye. Up here.